So guys, continuation po ulit. To God be the glory po ulit guys. Bear with me po sa sino mang makakakita at magtatapos ulit ng mga part ko na to. WWTH po, Season 30, bali Part 12. Part 12 na guys. Sana po subaybayan nyo po ang bawat part kasi kahit paano po ginugol ko po talaga na makapagtawid ako sa bawat isa sa atin, sa sino mang makakakita at magpapatuloy-tuloy hanggang final part ng season 30 ko na to, WWTH, na makapagtawid po ulit ako to each and every one of us ng maliit na booster, ng maliit na pitik na magpapatibay pa po ng magpapatibay sa atin sa pang-araw-araw natin pakikipaglaban sa mundong ito na ginagalawan pa po natin lahat. Amen. To God be the glory po ulit. God bless us all po. Sana po magpatuloy-tuloy tayong magkaroon ng matatag na motivation, ng matibay na kapit, ng matibay na pananampalataya na siyang mission ng bawat isa sa atin, na magpatuloy-tuloy tayong maging upright, maging matuwid na tao, na pagsikapan na nating talikuran ang lahat ng vices, ang lahat ng kalikuan, ang lahat ng deadly sins na primary, yung 7 deadly sins, upang tayo ay patuloy-tuloy na gabayan at hindi iwanan ng banal na espiritu na nasa bawat isa sa atin habang tayo po'y nabubuhay pa, habang tayo po'y tumatanaw pa ng utang na loob sa mga pagkakataong ipinahihiram pa po sa atin ng ating dakilang Diyos at ng kanyang bugtong na anak. Naway hindi po natin kakalimutan na ingatan din po natin ang vehicle na pinapahiram sa atin, itong lupang katawan, kasi lahat po tayo may obligasyon upang ito ay ingatan. Kasi sabi nga po, kapag sinugatan mo yung katawan na yan na pinapahiram sa iyo ng yung kinikilalang Diyos, ikaw ay mananagot sa Kanya kasi walang ibang may karapatan magbigay ng sugat kundi siya lang. Kahit nga daw po yung mga yung mga parang inilalagay nating design sa ating katawan, mayroon ubig kasi yan, baka magkaroon na naman ako ng restricted warning. So guys, kaya po ako ingat na kasi minsan po napansin niyo po yung iba po dyan na WWTH ko, specifically yung pong part na nawala ng na muted kasi nagkamali ako ng ginamit na music background. Tapos yung isa naman po may nasabi ako na parang nagkaroon ng restriction. Pero may nakapag-view na po, nasa mga more than 500 na po ang nag-views ng content ko na yun. Ito po yun, nasa season 29 po yata o season 27, season 30 din. Na nagkaroon po ng parang restricted area na meron akong nabigkas, kaya ingat na lang po ako sa pagbibigkas ngayon kasi nga po medyo marami po ngayong mga bagong dagdag na mga restriction area o violation rules ang ating itong platform na ginagamit natin Lahat naman po ng platform na ginagamit ng kahit sino sa atin may mga restricted area. So, yun nga po, ito po, tawid po natin ito ulit. Balik tayo dito sa context ng content ko. So, ito nga po, WWTH na Season 30, bali Part 12 na. Baka malito ako, guys. So, binibilisan ko po kasi para po magtuloy-tuloy ang pag-upload ko, para tuloy-tuloy na po ninyong mapanood lahat ng part hanggang ending part. Sana po talaga, guys, bigyan nyo po ng kaunting mahalagang oras nyo ang mga ganito kong content. Kasi ito po pagkain pang-spiritual ng bawat isa sa atin. Kasi naging goal ko na po talagang i-continuous ko na lang ang paggawa ko ng ganitong themes, ng ganitong pinaka-content ko sa platform ko na to. Kasi po yan parang regalo ko din po yan sa sarili ko. Tapos alay ko po talaga na ako makagawa pa ng maliliit na parang giya, na parang angkla, na galing talaga inspired by the Holy Scripture, by the holy words of our Lord Jesus. Kasi nga po, tayo po'y naglalakbay ng lahat. Tayo po'y nagtitiktak na po ang panahon natin ngayon. Hindi po natin pwedeng
pwedeng ipapetiks-petiks pang mga oras ng mundong ito, kasi ito nga po tinatahak na po natin ang papasok na mga pangyayaring hindi ka nais-nais. Kumbaga sa ayoko naman pong mamaya may masabi akong sabihin pa ng mga magko-comment ng mga content ko na to, baka sabihin pa parang nagdadagdag pa ako ng ikatatakot o ikai-stress ng makakapan. Hindi po, ito po ay magiging angkla ng bawat isa sa atin. Kasi hindi po pwedeng lagi na lang tayong giliw sa mga colorful na nangyayari sa paligid natin. Kasi minsan po, madalas po yung mga colorful na mga material na yan na nakikita nating literal na nahahawakan natin, na i-enjoy natin, nagagamit natin. Yan po may something behind po dyan. Dapat po kahit paano nag-iingat na tayo talaga. Kasi nga po, yan po sinabi din ng ating Panginoong Hesus Hindi lahat ng gusto ng isang tao ay nakakabuti pa sa kanyang pagkatao. Hindi lahat ng nabibili mo ay nagbibigay talaga sa iyo ng magandang benepisyo. Kasi nga po, nandito tayo sa mundong ito na marami ng lason. Unang-una na po, ang lason ay yung pong mga congregation, yung pong mga false prophets, false teacher, nagtatawid ng mga false teaching. Yan po literal, letra por letra po, nakasulat yan sa Holy Scripture ng ating Panginoon. Kahit po yan dinagdag, binawasan, nandyan po ang context, nandyan po ang essence ng salita ng ating Panginoon. Kaya kailangan po, tayo po mag-iingat. Lagi po nating iisipin na laging dalawa ang pangangailangan ng isang human being, isang materya at isang spiritual. Hindi po pwedeng yan laging magkakaroon ng lamangan ng hindi pantay na sustain sa ating pagkatao. Kailangan po, hanggat maaari nga po para sa akin ito po yung sarili kong POV ngayon, nasa sa inyo po yan kung matatanggap nyo tong sinasabi ko. Kasi hindi na naman po tayo mga bata guys i-prioritize po natin na may buhay pa, hindi pagkamatay mo tapos na. Hindi po, may buhay pa pong isang buhay na kapahamakan at isang buhay na mapayapa, na wala ka ng sakit, na maligaya ka na hindi ka na magdudusa, na hindi ka na magkakaproblema. Dito po tayo, pangarapin po natin yung kanan. Huwag po nating asam-asamin itong kaliwa. Kasi yung kaliwa po ay kapahamakan po yun. Kailangan po, dun lang tayo sa basic. Dun lang tayo sa pinaka-importante. Huwag po nating masyadong bilihin ang lahat ng materya na akala natin napakatagal na pagkakataon o panahon ang ibibigay na benepisyo sa ating buhay, sa ating katawan. Kasi lahat nga po ng nakikita, lahat ng natatouch mo, lahat ng natatanaw ng mga mata mo ay may ending. Yung pong hindi natin nakikita, yung po yung eternal, yung po yung walang ending, guys. Ito po kumbaga sa dagdag lang po na konting real talk na totoo, na facts. Kasi hindi na nga po tayo mga bata, dapat po kahit papano, pahalagahan na po natin yung paparating na malapit na future. Hindi po pwedeng ito lang temporary. Dito lang tayo lagi nakatutok, dito lang tayo nag-i-enjoy. Hindi po guys, mas maganda pong itutok din natin ang ating mga utak, ang ating mga maliliit na motivation sa sinalita ng ating Lord Jesus. Kung talaga pong tayo believer, maniwala po tayo sa Kanya. Huwag po nating paniwalaan yung mga matatamis na salita na ang likod niyan, kumbaga sabi nga po sugar-coated words na ang likod ng mga sinasalitang yun kapahamakan. Kailangan po panghawakan natin ang salita ng ating Panginoon kasi yan po pang walang hanggang kaligtasan natin. Hindi po tayo po pwedeng mabuhay lang sa pangkasalukuyan. Alalahanin din po natin yung paparating na future na malapit na pong maganap, malapit na pong mangyari. Ikitang-kita na po natin yung nangyayari sa iba-ibang parte ng mundong ito. Hindi na naman po tayong mga tangang tao kasi sobra na po ang technology ngayon, sobrang-sobra na pong enhance na. Sabi nga po a lot of prophecies are being unfolded in our own very eyes. Ito po talagang generation natin. Ito po ang itinakda ng Panginoon na makakakita ng lahat ng mga importanteng prophecies na sinilita niya nung unang siglo pa na ngayon po'y nagkakatotoo. Isa-isa, sunod-sunod na nagkakatotoo. Yan po ang paniwalaan natin guys. Wag po, kung tayo po'y talagang gusto nating
tumatag pa ng tumatag ang pagkilala natin sa banal na salita at mga kapangyarihang salita ng ating Creator, pa-atras po tayo, mag-atras po tayo ng pananaliksik, hindi yung mga pangkasalukuyang salita lang ng taong nagliligaw, maraming taong nagliligaw na hearsay lang. Sundan nyo pa po guys, maraming salamat.